Psst! Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now! Pre, kumusta? At dahil di ko natapos yung ine-edit kong kwento kanina mga pre, ikukwento ko na lang ang maiksing karanasan namin ng aking mga barkada nung college pa kami. Hindi ko na nga lang sure kung anong taon ito nangyari. Either 1998 or 1997. Hindi ko na rin alam kung second or third year kami nitong panahon to. Anyway, sa totoo lang, wala akong alam kung anong kurso talaga ang kukunin ko sa college. Pinag-iisipan ko ang law, oceanography, or mass communication after graduation ko nung high school. So ang ending, I took up Bachelor of Science in Physical Therapy nung college ako. Kasi ito talaga ang gusto at pangarap ko. Wala talaga akong alam kung ano ang PT, bukod sa pagiging masahista. At dahil ito ang usong course that time, next to nursing, ito ang pinakuhang course sa akin para daw makapag-abroad. The usual crap. Alam niya ng mga batang 90s. Nag-aral ako sa isang kolehiyo sa Limasalang. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Pero isearch nyo na lang, nag-iisa lang naman yun. Anyway, week-long exam nangyari ito. Third examination day. Maaga kaming natapos sa morning exams namin. Siguro mga 10 a.m. Next exam ay alas 2 ng hapon. So mahaba-haba ang vacant time namin. Napagkasunduan namin na mag-early lunch at gamitin ang natitirang oras sa pagre-review para sa 2 p.m. exam. So pumunta kami sa Jollibee yata yun or McDo sa tabi ng UST Hospital to have our lunch. Pagkakain, balik sa school para mag-review. At dahil mahilig kami mag-aral nitong panahon ito, sila lang. Dumiretso kami sa library. At dahil exam week sa buong college, puno ang library. Kahit sa labas nito maraming estudyante na nakaupo. Kasama ko ang mga barkada ko na sila Joe, babae po siya, Bong, Tony, Bunso at Belen. Sa mga nakakakilala sa akin, totoo to mga pre, may mga kaibigan ako ng college. No choice kami, kaya bumalik kami sa exam room namin. Kaso puno na rin. May nagsuggest na maghanap na lang kami ng vacant room somewhere in the building. Yung tahimik para makapag-review kami. Naswertehan naman na may makita kaming bakanting room sa bandang dulo ng 5th or 6th floor yata yun. First time pa lang namin makapunta dito. Kasi talagang tago. Maalikabok pa nga ang sahig at mga chairs. Malaki yung room. Nag-e-echo pa nga pag nagsasalita kami ng malakas. And ang malupit dito, may isang maliit na daanan na parang iskinita sa bandang likod. At dahil curious kami, tiningnan namin kung saan papunta yung iskinita na to. Natuwa kami kasi may CR sa likod ng room. May long urinal sa left side and 3 cubicles kung gusto mong magpupo. At 2 lababo. At dahil may dala kaming tissue na galing sa kinainan namin, ginamit muna namin to para punasan yung mga chairs. Pagkatapos punasan, pumwesto na kami para mag-review. At around 1:45 p.m.,
pumunta na kami sa examination room to take our exams. Last day ng examination week. So, malamang Friday. Huwag niyo na lang alamin kung pumasa ako nung Wednesday exam. Maaga kaming natapos sa exam namin that day. And since magkakaklase naman kaming magbabarkada, napagpasyahan muna namin na tumambay sa school. Sa totoo lang, hindi ko na talaga maalala kung sino-sino ang mga kasama ko that time. Basta ang naalala ko lang, nakasama ko noon sila Jo, Bong, Tony, Bunso, Belen. At alam ko may iba pa pero hindi ko na talaga maalala kung sino sila. So after nga na exam, tambay muna sa school. Ayaw pa mag-uwian kasi maaga pa nga. Napagkasunduan namin na bumalik kami sa room kung saan kami nag-review last Wednesday para makapag-relax at makapaglaro ng baraha. Uso pa ang Pusuidos that time and luckily, may barahang dala si Bunso. Huwag na lang nating alamin kung bakit. Nagyosi muna kami ni Bong, Bunso, and Tony sa baba sa tapat lang ng school. May nagtitinda ng yosi sa tapat lang ng entrance. Tatawid ka lang. Stig, di ba? After magyosi, akit na kami sa aming tatambayan na room. Pagdating namin sa room, syempre nilinis muna namin ulit yung mga upuan. Then nilipat namin yung desk na ginagamit ng mga professors papalapit sa pupwestuhan namin para may paglalapagan ng baraha. So, nag-start na kaming mga lalaki sa paglalaro. Yung mga babae namin kasama, nagchichismisan. O, teka, bago kayo mag-isip na kung ano-ano hindi kami nagsusugal. Pipitikin sa kamay ang matatalo. Mabanggit ko nga lang pala, si Tony ay isang PhilAm and retired US Navy. Mas matanda siya sa amin. Nasa early 30s na yata siya nung panahon ito. Matangkad si Tony. Siguro mga 5'11" or so. Bulky around the shoulders and chest. Medyo may tiyan na nga lang. Sensya na, Tony, kung napapakinggan mo to. Sipin mo na lang pag pinitik ka ni Tonyo sa kamao. Sakit talaga. Based on experience yan. Nasa kalagitnaan na kami ng isang game namin. Nang may nakita kaming lalaking professor na may hawak na folder na dumaan sa likuran. Nga pala, 2 yung pintuan ng room na to. Binati namin ito at sinabihan pa ni Tony na naglalaro lang kami at walang sugal na nagaganap. Tumango naman ito at dumiretso na sa eskinita na papuntang CR. Since tumango naman si Prof, tinuloy na lang namin ang paglalaro. Tipong pinayagan na kami ng ganun. Natapos ang game and we started a new one. Naswertehan naman na ako yung unang nakaubos ng baraha. So ako ang unang pipitik sa matatalo. Nagpaalam ako sa mga kalaro ko na magsi-CR muna para umihi. After ko umihi, naghuhugas ako ng kamay. Oo, naghuhugas pa ako noon. Noon yun. Habang naghuhugas ako ng kamay, naalala ko si Prof. Hindi ko kasi napansin kung lumabas na siya ng CR. Siyempre, umandar ang kalokohan ko. Naisip ko na baka dumudumi. So pagkatapos ko maghugas, sinilip ko yung pintuan ng mga cubicles. Makikita mo kasi yung mga paa kung may tao. Cubicle 1, wala. Cubicle 2, wala. Cubicle 3, wala pa rin. Sabi ko lang sa sarili ko na baka nakalabas.
na hindi namin napapansin since naglalaro nga kami. Kaya bumalik na ako sa pwestong pinaglalaroan namin. Tapos na rin sa game si Tony nung bumalik ako. Nagtanong ako sa kanila kung nakalabas na ba ng CR si Prof. Sabi nila hindi pa daw. Iisa lang ang daan papunta at palabas ng CR na yon, which is yung eskinita nga, o small hallway na nasa likod. And makikita talaga namin kung may papasok o lalabas dito. Tumayo si Tony to go and check. Sabi ko walang tao sa CR. Sinilip ko yung ibaba ng mga pintuan ng cubicles. Nagtawa na ng mga kasama ko. At dahil matapang si Tony, pumunta pa rin to sa CR para ma-check kung nandun ba si Professor. Ilang segundo lang ang nakaraan. Narinig namin sumisigaw si Tony. Kasunod ang mga yapag na tila tumatakbo. Sumisigaw siya na walang tao sa CR at dumiretsong tumakbo palabas ng room. At dahil sa gulat at takot, kanya-kanya na kaming takbo palabas ng kwarto. Si Bunso ang pinakamababa sa amin pagdating sa height, pero parang 2 steps lang yata ginawa niya, nakalabas na siya ng kwarto eh. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang umabot kami sa room namin ng anatomy sa 3rd floor. Hingal kabayo kami nun. Napansin kami ng professor namin sa anatomy. And tinanong niya kami kung bakit tila pagod na pagod kami. So, kinuwento namin kung ano nangyari. Tumango naman si Prof. At nagwikang may namatay na professor daw dun sa room na yon. Isang araw pumasok daw to na maaga. Inatake habang naghahanda para sa unang klase niya. Naabutan na lang ng mga estudyante ang professor na nakahandusay na sa sahig. Paare hindi na kami bumalik sa room na yun. Hindi ko nga maalala kung nakuha ba yung baraha o hindi eh. After a few days, tinanong ko si Tony kung ano o may nakita ba talaga siya. Di niya ako sinagot. Iniba na lang yung usapan. Sana ay nagustuhan niyo ang karanasan kong ito nung college. Marami pa akong experiences nung panahong ito. Kaso hindi pang horror. Sa mga sumuporta sa aming munting channel, maraming salamat po. Bukas na lamang po ang shoutout or batian portion. Batian portion.